Sasangkapanin mo lamang po ang iyong alipin, ang kanyang labi, ang kanyang isip, Panginoon, na maging daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. At ang katotohanan nga po ay mahayag sa aming pong kalagitnaan. At ikaw, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ang siyang tunay na maging tagapagturo sa amin. Ito po ang aming samot na langin sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus. Amen and amen. Praise God. So basic po, basic elements required to sustain life. Ano-ano ang mga bagay na kinakailangan po upang mapanatili po ang buhay ng tao. At meron po dito akong 4 na inilagay na mga pangangailangan basic, Panginoon, sa buhay ng tao. Una po, pagkain. Amen. Sino po ba dito ang pumarito na hindi kumain? Ay, meron nga pala. Sorry po. Meron nga pala na talagang hindi po siya nakain pag ganito po, araw ng linggo. So, yan po yung gusto ng ating kapatid na talagang pure na salita lamang ng Panginoon ang kanyang kakainin. So, bukod po sa pagkain, tubig. Siguro naman umiinom tayo ng tubig. Ako po tubig, ang dami ko nang nainom kagad, mga kapatid. Then, air or hangin. So mahalaga po ang hangin sa buhay ng tao. Dahil paano po tayo hihinga kung wala pong hangin? Then, ang liwanag o ang ilaw, mga kapatid. At dito po sinasabi, ayon sa banal na kasulatan, ipinapahayag po ng ating Panginoong Yesus ang siyang pinanggagalingan ng bawat isa sa mga ito. At naroon po sa John chapter 6 verse 68, ano po, 48, ano po ang sabi doon? John 6:48. Ako ang tinapay ng buhay. So ako ang tinapay ng buhay, ang sabi ng ating Panginoong Yesus. Amen. So, pag sinabi pong tinapay ng buhay, siya po yung pagkain natin sa araw-araw. Kung ating pong maaalala, mga kapatid, ang mga Israelita nung sila po ay naglalakbay sa ilang, sila po ay kumakain ng tinapay na nanggaling sa langit na kung tawagin po ay mana. Amen. So yung mana po hindi po mukhang pandesal. Sila po ay parang mga snowflakes, maliliit lamang na kulay puti na lumalaglag mula sa kalangitan at pinupuno po ang sangkalupaan upang makain ng mga Hudyo. So, ipinapakita lamang po ng ating Panginoong Diyos na siya po talaga ang provider maging sa ating pong mga pagkain. At ganun din po ang tubig, mga kapatid. Sinabi ng ating Panginoon na siya po ang tubig ng buhay. Mababasa natin sa John chapter 4 verse 10. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kalooban ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Jesus answered and said to her, alam niyo mga kapatid, dito po, tahasang sinasabi ng ating Panginoon na sinasabi ni Jesus. Kung maalala niyo ba mga kapatid doon po sa Old Testament, anong sabi? Sabi ng mga propeta ganito, thus saith the Lord. Ganito ang sabi ng Panginoon. Pero nung naparito ng ating Panginoong Jesus, sinasabi niya, sinasabi ko sa inyo. Diba? So makikita natin mga kapatid, na ito na po yung katuparan ng mga inihuhula ng mga naunang mga propeta patungkol sa ating Panginoon. Sabi ni Jesus, if you knew the gift of God, kung nalalaman mo kung ano ang kaloob ng Diyos at kung sino ang kausap mo at humihingi sa iyo ng tubig, sa Kanya ka hihingi ng tubig ng buhay. Mga kapatid, kung lubusan po nating nakikilala ang ating Panginoon, sa Kanya po tayo hihingi ng lahat ng ating pong mga pangangailangan. At lahat po ng tao o lahat po ng merong buhay, ang kanila pong hininga ay nagmumula sa ating pong Panginoon. Amen. So ano pa ang hinihinga ng tao? Siyempre, hangin. Amen. Pakibasa nga po. Genesis chapter 2 verse 7. Sige po, sa Tagalog. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula
mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. And the Lord formed man from the dust. So inanyuhan ng Diyos ang tao mula sa alabok at hiningahan ang butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Living being. So yan po ang nangyari nung ang alabok ay hiningahan ng ating Panginoon. Tayo po ay naging kaluluwang may buhay. Amen. Ganun niya po sinasabi po sa John chapter 20 verse 22. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. And when he has said this, he breathed them and said to them, receive the Holy Spirit. So hiningahan ng ating Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Amen. Sa madaling sabi mga kapatid, ang banal na Espiritu ay nanggagaling po sa Diyos sapagkat ito nga po ang hininga ng Diyos. Sa madaling sabi, ang Holy Spirit ngayon ang siyang nagbibigay buhay sa ating pong lahat. Amen. Kaya imposible at hindi po pwede na ang isang Kristiyano ay kinakailangan mag-speaking in tongues para makatanggap ng Espiritu. Mali po yun. Yung Acts 2:38, mali. Dahil ang Holy Spirit, para ka maging buhay na kaluluwa, kinakailangan mapasayo. At yung pong Acts 2:38, maliwanag ang sabi doon, and you shall receive the Holy Spirit. The gift of the Holy Spirit. Tatanggapin mo ang kaloob ng Holy Spirit. Hindi yung Holy Spirit ang tatanggapin mo, kundi yung gift ng Holy Spirit. So matuto kasi tayong tumingin sa mga salitang ginagamit. Di ba? Pakibasa nga po Acts 2:38 para maliwanag. Diba? Sa Tagalog. Sumagot si Pedro. Acts 2:38 po. Opo. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Diba? Maliwanag, tatanggapin ninyo ang kaloob. You shall receive the gift of the Holy Spirit. Paano matatanggap yun kung patay ka? Diba? So ang tumatanggap lamang yung mga buhay. So ang tatanggapin natin ay yung ibibigay ng Holy Spirit. Which is, ano yun? Kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Diba? Kaya sabi ko nga, marami. Kapag hindi natin iniintinding lahat, maliligaw po tayo at mapapaniwala tayo sa ibang aral. Hindi talaga biblical. Kaya nga po mga kapatid, ang aral po natin ay apostolikong aral. Apostolic teaching, mga kapatid. Because kung ano po yung iniaaral ng mga apostol, ang siya po nating pinag-uusapan, ang siya rin po natin nagiging mga aral, mga kapatid. So, and He is the light of the world. Ang sabi po dito, si Jesus ang siyang ilaw ng sanlibutan. John chapter 8 verse 12, anong sabi? Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Amen. And then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan ito. Ito po yung moment ng ating Panginoon ay pumasok sa templo. So, sa templo mga kapatid, wala namang ganyan na ilaw eh. Ang ilaw doon, parang mga sululang nasa tabi. So, kinakailangan, pagpapasok ka doon, may ilaw. Para maliwalag, sarado po yung templo eh.
So may mga ilaw talaga sa paligid, mga kapatid. Pero sinabi ng ating Panginoong Jesus, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness. Siya na sumusunod kay Kristo ay hindi po lalakad sa kadiliman. Sa madaling sabi, lahat po ng anak ng Diyos ay nasa kaliwanagan. Kasi tayo pong lahat ay sumusunod sa ating Panginoong Hesus Kristo. And therefore, we are not walking in darkness, instead we walk in the light. Kaya lumakad po tayo ng nasa liwanag. Amen? So pag nasa liwanag, ano bang itsura ng paglalakad ng mga taong nasa liwanag? Diba? Kapag ang tao naglalakad sa liwanag, unang-una sa kanyang pakiramdam, wala siyang kinakatakutan. Dahil kita niya lahat. Amen? Then pag lumakad ka, bawat hakbang mo, sigurado. Amen? Kung ikaw naglalakad sa dilim, siyempre nangangapa ka. May kaba sa puso mo, baka kumada ka. Baka may nakaharang na ahas sa aking harapan. O diba? So mga kapatid, kaya nga po, napakahalaga na malaman po natin ang katotohanan na ang ating Panginoong Yesus, siya po ang liwanag. At tayo ay anak ng mga kaliwanagan. Amen? Jesus is the source of life and its sustainer. Ang ating Panginoong Yesus, ang siyang pinanggagalingan ng buhay. Bakit kailangan niyang magbigay ng buhay? Kasi siya lamang ang nagtataglay ng buhay. Sapagkat sa kanyang kalikasan, siya ay buhay. Mga kapatid, John chapter 5 verse 21, anong sabi? Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang sino mang nais niyang buhay. Amen. Diba? Ganda, no? For as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom He will. So ibinibigay ni Jesus ang buhay sa sino mang tao na gusto niyang bigyan. Amen? So hindi yung tao may gusto, kundi kung sino ang gusto ni Jesus na bigyan ng buhay. So hindi talaga tayo ang namimili, kundi ang Diyos ang pumipili kung sino ang kanyang bibigyan ng buhay. Amen? Ngayon, sa isang taong kritikal kung mag-isip, parang sa kanilang kaisipan, hindi fair ang Panginoon. Kasi, namimili siya. Diba? Bakit sila hindi binigyan? At meron lang ilan na binibigyan. Lagi natin tatandaan, wala pong unfairness sa Diyos. Amen? Dahil kailanman ang Diyos po natin ay matuwid. Kung hindi kanya binigyan ng buhay, ibig sabihin, righteous ang Diyos. Kasi lahat ng tao nagkasala. Amen? At ang sabi ng banal na kasulatan, Roma 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Then, punta tayo sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ng tao patay. So lahat tayo patay. Pero, syempre ang Diyos, punong-puno ng habag. Naaawa siya sa kung sino man ang gusto niyang kaawaan. Hindi tayo nagpapaka-victim dito. Wala pong victim dito, mga kapatid. Lahat po tayo biktima ng kamatayan. So walang playing victim dito. Dahil ang totoo, biktima tayo lahat ni Satanas. So, namili ang Panginoon. Sino na dito ang gusto ko? Awang-awa naman ako dyan eh. Sige na nga. Bibigyan ko siya ng buhay. Patatawarin ko siya kahit hindi siya humihingi ng tawad. Ganun po yung justification. Pinatawad ka kahit hindi ka humihingi ng tawad. You are justified. Pinawalang sala ka. Kasi meron bang patay na nakakahingi ng tawad? Siyempre wala. Ang paghingi po ng tawad, yung repentance, after na tayo po ay magkaroon ng buhay.
after na tayo po ay ma-justify ng Panginoon, binigyan na tayo ng Diyos, ibinalik muli yung free will sa tao, alam na ng tao na siya'y makasalanan. So alam niya, anong gagawin niya? Hindi natawad sa Diyos. Di ba? Kaya tama si Juan. Di ba? John 1:9, if we confess our sins, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat na tayo patatawarin sa ating mga pagkakasala at lilinisin niya sa lahat ng ating karumihan. So, hingi tayo ng tawad. Ang paghingi po ng tawad doon lamang sa mga tao, binigyan ng unawa na siya ay naging makasalanan. So, ang mga patay, walang pagkaalam sa kasalanan. Tandaan natin yan mga kapatid, wala siyang pagkaalam. John 6:40, pakibasa po. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa muling araw. Ang tanong ganito mga kapatid, have you seen the Son? Nakita mo ba ang Ama? Ay, ang Ama. Ang anak. Nakita mo ba yung anak? So sabi natin, Pastor, paano ko makikita? Umakit na si Jesus. Di ba? Umakit na siya, paano makikita? So, ibahin natin ang tanong. Nauunawaan mo ba ang anak? Pag amen ang sagot natin, nauunawa mo, paano mo na rin siya nakita? Amen? Kasi, naintindihan mo eh. So, natanim na sa isip natin, nakaukit na sa kaisipan natin ang ating Panginoong Yesus, yung kanyang karakter, kung sino ba talaga siya. Dahil maliwanag ang sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. So, ibig sabihin, pag nakita mo si Jesus, yun din ang makikita mo sa Ama. Siya rin yun. Dahil ang sabi nga ni Jesus, ako at ang Ama, isa. So, maliwanag mga kapatid, hindi talaga tayo maililigaw ng mga aral na naglipa na sa kasalukuyang panahon. Ililigaw ang tao. Tandaan po natin ililigaw maging ang mga hinirang, maging ang mga pinili. Pag hindi po tayo naging maingat, maliligaw tayo. Amen? Lalo na ngayon, panahon ng AI. Diba? AI na ngayon. Ang pabida, mga kapatid, ingat po tayo dahil hindi lahat nagsasabi ng totoo. Kasi ang AI na yan, kumukuha lang naman yan ng kanilang mga ibibigay sa'yo ng mga inputs para, nanggagaling po kasi lahat yan sa mga inputs sa kanila. Kaya nakakapagbigay sila kung ano. Eh kung lahat ng aaralin ng AI ay mga mali, so ang ibibigay sa'yo, mali. Amen? Subukan nyo hanapin sa AI ang mga turo ko. Hindi nyo makikita yan. Tanong mo ang AI, tanong mo ang Google. Ano ba yung turo ni Pastor Rick? Wala. Bakit? Kasi hindi naman ako nag-ano doon eh. Nag-upload doon ng mga ano ko, ng mga writings ko. Hindi walang maintindihan si AI patungkol sa akin. Kaya mapalit po tayo, mga kapatid. Di ba? Ganun lang yon. Pero tanungin mo, AI, o kaya chat GPT, ano ba ang aral ni John Piper patungkol sa Diyos? Ilalabas nila kung anong aral talaga. Kasi, nagano sila, meron silang mga ibinibigay ng mga inputs doon sa internet, sa Google. Kaya malalaman. So ako, wala. Tamiming ngayon sa AI. Bye, AI, wala kang magpupulot sa akin. Dahil ang aral ko, nandito lang nang gagaling. Amen! So, mga kapatid, pakibasa pa rin. John 6:57, ano sabi? Sinuko ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay magbubuhay dahil sa akin. Isang po yan sa mga naging kontrobersya ng Kristyanismo.
ang kumakain sa akin ay magkakaroon ng buhay dahil sa akin. Kayo pala yung mga Christian, cannibal ano? Bakit? Kinakain ni si Jesus. Di ba? So he who feeds on me will live because of me. Di ba? Sabi pa nga ni Jesus, kainin ninyo ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo. Kaya kung wala kang pag-intindi talaga, maliligaw nga. Kakainin mo ang laman ni Jesus. Iinumin mo ang kanyang dugo. Ano yun? Cannibal ka na, Dracula ka pa. Oh. Pero mga kapatid, iba po ang ibig sabihin nun. Dahil ang lahat po ng sinabi ng ating Panginoon ay meron pong napakalaking kahulugang espiritual, mga kapatid. Dahil ang kanyang laman ang siyang sumisimbolo o sumisimbolo po ng ating pong pagiging, kumbaga, ng ating pong katawan. Kinakailangan talaga ang laman mahirapan at ibuwis ang kanyang buhay. At ang buhay ay nasa dugo. Tama? So, ang ating pong kaligtasan ay nakasalalay sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Kaya sa kabatiran po ng lahat, ang dugo ay hindi pagkain. Amen? Sino po ba dito nakain ng dugo? Wala na. Amen? Kahit anong pambubuyo nila na kumain ka ng dugo. Hindi po tayo papatol doon. Diba? Sabi nga sa akin, kung paano kong pastor pare, sarap yan. Dinuguan with puto. Kahit na lang pare. Pabira to, pastor Diba? So ganun talaga Aral nila yun Tayo po hindi. Ang aral kasi natin, kung ano sinasabi ng Bible. O diba? Abstain from blood. Pag sinabing abstention, hindi talaga kakain. Abstain na So next tayo, two kinds of life. So may dalawang uri po ang buhay. Sino nakakaalam ng dalawang uri ng buhay? Siguro naman lahat naman tayo nag-aral, Second year pa yun, yung biology. Yan. So ang unang uri po ng buhay ay bios. Alam na natin yung bios. Natural life. The physical existence shared by all human. So buhay daw po, physical na buhay natin. Ang tawag po dyan, bios. Hindi biot Bios. Kaya biology, the study of living things. Biology. So ang buhay po natin, yung bios life natin ay very fragile, temporary, and prone to struggle. Pag sinabi pong prone to struggle, madalas po sa hindi, nahihirapan po ang buhay. Job 14 verses 1 and 2. Ang buhay ng tao'y maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparang. Man who is born of woman is of few days. So, konti lamang ang ating pong panahon. At sabi pa nga dyan, and full of trouble. Punong-puno po ng kalungkutan ang buhay. Punong-puno ng kahirapan, kaguluhan, trouble nga So ang buhay daw po natin parang bulaklak lang. Sumisibol din, lantana. Katulad ng anino, ngayon meron, mamaya pag dumaan ng ulap, patatakpan ang araw ng ulap, wala ka ng anino. Diba? So, temporary lang ang buhay dito sa mundo. Amen? Kaya nga po, dapat talaga alam natin. It is life centered on self and the material world. So pag sinabi pong bios life, ibig sabihin lamang ang buhay po ay nakasentro sa sarili at sa mga material na bagay ng mundo.
Ngayon pag-usapan na po natin ang pinakamagandang side ng buhay, ang suwi. Bihira natin marinig yan, no? Hindi na siguro tayo nakakapanood doon sa Suwi TV. Wala na yung Suwi TV. Sa boss ko po. Okay. So pag sinabing suwi, mga kapatid, ibig sabihin yan, divine or spiritual life. The supernatural, incorruptible life of God, given as a gift to those who believe in Jesus. Diyan 10:10 ano sabi? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Amen. The thief, ang magnanakaw. Diba? So, sa mundo natin, ang daming magnanakaw. Tama? At ang magnanakaw, naparito upang magnakaw, syempre. Then, pumatay at manira. So, ninanakaw po niya yung mga bagay na meron tayo. Ano bang meron ka? Na ninakaw ng Panginoon. Kapayapaan. Amen? So, ninakaw ng demonyo, yung kapayapaan ng tao. Ano pang ninakaw? Kagalakan. Diba? Kasi nung ang tao po'y nagkasala, wala na yung saya sa buhay niya. Lagi na siyang aburido, may takot lagi sa sarili. At sa kapwa-tao, may takot ka na eh. Then, naparito ang magnanakaw para pumatay. Kasi pumapatay po ang kaaway. Diba? So, ang pwedeng patayin ng demonyo, itong katawan natin. Kaya nitong patayin. Pero hindi niya kaya patayin ang ating kaluluwa. Diyos lang ang pwedeng pumatay ng kaluluwa ng tao. Kasi ihihiwalay niya ang ating kaluluwa sa Kanya. So Diyos lang ang may kakayanang pumatay ng kaluluwa. Then ano pang sabi dito? Naparito ang magnanakaw para sirain ang buhay ng tao. Pero si Jesus naparito upang bigyan tayo ng buhay na masagana. Wow! Isang buhay na masagana, mga kapatid. Kaya lang, pag tayo'y taga-mundo, siyempre ang isip po natin ng kasaganaan, bagay, material, siyempre. Pero hindi yan ang ibig tubuyin ng ating Panginoon. Kasaganaan ng kagalakan, kasaganaan ng kapayapaan, kasaganaan ng lahat ng bagay pertaining to life. Yeah. Lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay ng tao. Sagana ka sa kapakumbabaan, sagana ka sa pagiging mabuti, pagiging mabait, maunawain, sagana. Sapagkat yan ang pinasasagana sa buhay ng tao. Kasi yan po yung gift ng ating Panginoon. The fruit of the Spirit. Bigay niya yun sa atin. Kaya nga mga kapatid, that this life enables a personal relationship with God. Pag tayo po ay nagtataglay po ng buhay na galing sa Diyos, ito po ang nagbibigay sa atin ng personal na relasyon sa Kanya. Amen. Kaya nga, maiiba at naiiba ang mga anak po ng Diyos. Amen. Kahit may gera, payapa pa rin sila. Hindi sila kinakabahan. Amen. Hindi sila nangangamba dahil alam nila ang Diyos ang may hawak ng buhay nila. Amen? So kung gusto tayo ng Diyos patayin, kahit nakatayo ka lang dyan, mamamatay ka. Kahit nakaupo ka, secure ka. Sabi nga, Pastor, anong nangyari doon? Nasa bahay lang, nanonood ng TV, nangisay, patay. Bakit? Tinatake. Secure place sila sa loob ng bahay, kasama ang asawa, kasama ang mga anak, nanonood ng TV. Namatay. Samantalang yung mga sundalo nakikipagdera, lumilipad ang mga bala, humahagin kung saan. Pero pag hindi mo pa oras, hindi ka mamamatay. Amen! Panahon ng COVID, di ba? Lahat tayo may kaba. Naku. Baka magka-COVID. Diba? Hindi nga natin alam nagka-COVID ka na pala.
Hindi mo lang naramdaman. Di ba? Oo. Kasi sasabihin mo, nawalan ako ng pang-amoy. O, di ba? Tapos, nag-positive ka na nga eh. Pero wala ka namang naramdaman. O, ano to? May mali ba? Wala. Kasi nga mga kapatid, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Sabi, natanggal na naman. Okay. Sabi nga po ni John MacArthur, walang gumagalang virus na hindi nalalaman ng Diyos. Amen. Walang pag-alagalang virus dyan na hindi alam ng Diyos kung saan yan. Di ba? Minsan takot na takot tayo sa lamok. Baka may dengue. Pero ako po, hindi na ako natatakot. Kinakausap ko ang mga lamok eh. Lamok, pwede kayong makagat sa akin. Pwede kayong sumipsip ng dugo ko. Huwag lang kayong magdala ng dengue. Di ba? Pwede kayong sumipsip. Oh, sipsipan nyo ako kung gusto nyo. Please lang, huwag ka lang magdala ng dengue, ha? Oh. Nagtataka ba kayo? Mga bata, mayayaman, naka-aircon, di ba? Naka-kotse, may aircon yung kotse nila. Pero, kailangan mo rin na dengue pa din. Saan nangyari? Sa school? Eh, sa school nila. Sarado lang, naka-aircon yung school nila. Yung medyas pa hanggang dito. Kasi mga babae yun, hanggang dito ang medyas. Eh, ang palda mahaba. Oh, paano nagdating eh? Kaya nga sabi ko nga, kung mamamatay na mamamatay. Pero pag tayo po ay may buhay na galing sa Panginoon, lagi po tayong ligtas sa piling ng ating Panginoon. Amen. Ang kaligtasan mga kapatid, hindi na nangahulog ang buhay ka lang. Dahil ang tunay na kaligtasan, kung tayo po ay kakasamahin na ng ating Panginoon doon sa buhay na walang hanggan. Amen? At dito mga kapatid, ito pong suwi na buhay natin, this provide us victory over sin. Amen? At hindi lamang victory over sin, it also transform a person into a new creation. Pakibasa po, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Amen. Maliwanag. Wala na yung dati nating pagkatao. Amen. Amen. At ang sabi, behold, all things become new. Bago na. Pero bakit ako hindi nagbabago? Diba? Question mark na malaki yun. Bakit ako hindi nagbabago? Let's be honest to ourselves. Tayo ba talaga ay sumusunod kay Kristo? Dahil kung tayo po ay totoong sumusunod kay Kristo, dapat nagbabago ka. Amen? New creation, mga kapatid. Bago. Kaya ang bagong tao namumuhay ng bagong paraan ng pamumuhay. Amen? Bago na. Totoo mahirap kasi nasanay sa luma. Tama? Yung masanay ka sa barong-barong na bahay ngayon, kung gano'n na ang bahay mo, kaya mansyon na, parang nakakaswa. Ang laki naman. Isa sasabihin mo, ayoko nga nito. Dati, ang liit-liit lang na nililinisan ko. Ngayon, 3 oras na ako. 2nd floor pa lang. Wala pa ako sa 3rd floor. Oh, di ba? At hindi lang 3rd floor. May 4th and 5th floor. Sister Tess, no? May 5th floor. Oh, ganun po magpala ang Diyos, mga kapatid. At bawat kwarto, mga kapatid, sabi mo, Pastor, ang yaman pala niya. Hindi. Hindi siya mayaman. Mayaman ang tatay niya. Amen! Amen! Mayaman ang ating Ama na nasa langit. Amen! Amen! At lagi natin tinatandaan yan. Ano bang bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, alam natin. Ano bang oras ang sabihin ng Diyos, anak,
Itawan mo yan. Ibigay mo. Wala tayong magagawa, kundi ibigay. Amen? Dahil hindi naman natin inaaring atin yon. Yun ay pag-aari ng Diyos. Anumang oras na sabihin niya, ibigay mo kay ganyan. Ibigay mo kay ganyan. Ibigay mo kay ganito. Ibigay mo kay ganito. Ibigay mo kay brother. Ibigay mo sa kapatid mong lalaki. Diba? Eh, paano ako? Lord, paano naman ako? Wala kaya ng tiwala. O, diba? Mga kapatid, dito po makikita ang pagtitiwala natin sa Diyos. Amen. Kung tayo po ay binago na ng Panginoon, hindi tayo nag-aalala sa bukas. Amen! Yung bukas ang nag-aalala sa atin. Ano kaya ibibigay ko dyan sa taong yan? Sa tao ng Diyos na yan. So naghahanda ang bukas para sa'yo. Hindi ikaw ang nag-iisip, ano kaya mangyayari bukas? Huwag mong isipin ang bukas. Huwag natin i-advance ang mga kagulumihanan. Di ba? Sapat na ang araw na to para sa atin. Amen? Kaya mabuhay tayo sa ngayon, hindi para bukas. Dahil yung ngayon mo, may epekto bukas. Kapag gumagawa ka ng mabuti ngayon, at bukas mabubuhay ka pa, maganda ang mangyayari sa iyo pinamatasan. Amen? Di ba? Ay, pero kung wala kang ginawa ngayon, ano kaasahan mo bukas? Tama. Wala. Di ba? Kaya ngayon, yung mahalaga. Gumawa tayo ng gumawa ngayon habang matatawag pa natin ngayon. For tomorrow is another day. Amen? Di ba? Then, mga kapatid, puntahan na po natin the light. Yan. Ano ba yung liwanag? Sa Grego, salita, ito ay phos. Phos. P-H-O-S. Phos. So, ang liwanag po ay sumisimbolo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Yan po yun. It symbolizes the presence of God. Hindi lang po ang presensya, kundi pati ang holiness ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos, ang siyang nire-representa po ng liwanag. At ito po ay may direktang pagkakaiba doon po sa kadiliman, which is kasalanan at kasamaan. God is defined as light. So, pag dinefine po natin ang Diyos, makikita po natin na ang Diyos po ay kaliwanagan. Amen. 1 John 5:1-5, pakibasa. This is the message which we have heard from Him and declare to you, that God is light, and in Him there is no darkness at all. Sa Kanya, walang kadiliman, kahit kailan. Amen. Alam niyo ba na kapag pumasok na ang liwanag sa isang napakadilim na kwarto, kahit isang posporo lang o isang palito lang ang sindihan po natin, pagliliwanag ang kapaligiran. Diba? So, obvious, halata makikita ang liwanag sa gitna ng kadiliman. At yan ang dahilan kung bakit tayo nananatili sa mundong ito. We serve as the light. Sabi nga ng ating Panginoon, di ba? Let your light so shine before men. Di ba? So, pagliwanagin daw natin ang liwanag na meron tayo upang luwalhatiin nila ang ating amang nasa langit. So, ibig sabihin ng pagliliwanag, gumawa tayo ng mabuting mga gawa. Sapagkat yan naman talaga ang disenyo sa atin ng Diyos. We are His workmanship and we are designed to work good deeds. Amen. So, ang mga anak po ng Diyos, gumagawa ng mabubuting bagay. At dahil gumagawa ka ng mabubuting bagay, mapapapurihan nila at luluwalhatiin ang Diyos na ating Ama sa langit. Amen. So, pag sinabi pong light, it's embody purity. So, kumakatawan po ito ng kadalisayan at ang buhay ay nagbibigay ng kapangyarihan o kalakasan. Amen. Totoo naman talaga Ang buhay
nagbibigay po ng lakas. Diba? Mukhang hindi ah. Ang kausap ko ba yung mga buhay? Amen. Amen! So kung buhay po, dapat may lakas na nakikita. Amen. Alam niyo mga kapatid, oo, masarap talagang matulog. Tamo wala ng araw. Tapos mahalumigmig pa ang simoy ng hangin. Lalo-lalo na ako dito, sarap. Baka ako makatulog. Maunahan ko na kayo. So scientifically mga kapatid, light is the foundational life-giving force for the planet. So ang liwanag po o ang ilaw ang pinakapundasyon kung bakit may buhay sa mundong ito. Amen? Sabi nga po ng mga dalubhasa, nag-experiment po sila. Isang halaman, buhay na yon. Isang halamang may buhay, inilagay sa kwarto na napakadilim. Ano kaya mangyayari sa halaman? Mamamatay. Amen? Mamamatay yung halaman kasi wala pong liwanag. Kaya ang liwanag po ang nagbibigay ng buhay. Kahit po sa siyensya, yan po ay napatunayan na. Diba? Kaya naman, ang unang ginawa ng Diyos nung siya'y lumikha, ano? Liwanag, di ba? Genesis 1:3, anong sabi? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon na. Di ba? Hindi muna siya gumawa ng mundo. Ang ginawa niya muna, liwanag. Bakit? Kasi ito yung nagbibigay ng buhay. Amen. Kung gagawa ka ng mundo, kung wala namang buhay sa mundo, anong silbi? Di ba, mga kapatid? Pero bakit nagkaroon ng mga bagay nang nagsalita ang Diyos? Kasi ang Diyos po natin, nasa Kanya ang buhay. Amen. Kaya bawat sinasalita niya, nagkakabuhay. Amen. Kaya nga po, ang liwanag po is a profound symbol of spiritual vitality. Kung tayo po ay nagliliwanag, natural, na tayo po ay, masigla. Amen. Masigla. Ayaw ko lang ba sa sarili ko, kung kailan ako tumanda na, saka ako nakakaramdam ng para yata ang totoo. Pag matanda ka na, dami mo nang mararamdaman. Noong ako pa nag-edit pa rin ng 50, sabi ko, parang wala namang pinag-iba eh. Same pa rin nung ako 20. Pero pag edit ka na ng 60, brother, di ba? Ramdam na natin, ang sakit na yata tuhod ko ah. Sakit na, di ba? Mahina na yata ang mga braso ko. Oh. Wala na eh. Wala nang exercise, tama? Kaya, expected na yon. Yung mga hindi dapat lumaki, lumalaki. Sana lumaki din ako. Alam niyo ba mga kapatid, wish ko lang talaga. Bumigat ako, pero ayaw talaga eh. Ayaw umabot doon sa pinaka-wish kong timbang. Kaya ano na nga lang, ayaw talaga eh. Saka na lang. Pag umabot ako noon, magpapakain ako sa inyo. Magpapakain ako ng salita ng Diyos. Amen. Mag-pray kayo. Pag gutom po ako, kulang ng 2 kilo. Pag ako nakakain, 1 kilo pa. 1 kilo pa ang kulang. Ibig sabihin pala, ang kinain ko 1 kilo. So bagay, may tubig kasi. Kasi pag natitimbang ako, hinuhubad ko lahat. Sapatos ko, lahat, pitaka, naka-short lang, nakasalo. So, sabi ko, wala na siguro 1 kilo to. Short ko. Diba? So mga kapatid, ito yon. Tayo po, bilang mga Kristiyano, dapat kakikitaan po ng spiritual vitality. Pagdating po sa spiritual na pag-uusapan, dapat po masigla tayong lahat. Amen? Amen. Pupunta tayo dito, ngiting-ngiti. Amen? Amen. Ngiting waging-wagi. Nakangiti ka talaga. Hi brother, hi sister. Ganon. Yung pagpunta mo. Hi, girls. Lugong-lugo.
Brad, bakit ganyan? Pastor, di ba ang simbahan, ospital, baka pag uwi ko, Pastor, masaya na ako. Pwede rin naman yan. Di ba? Sister Marape, tawanan mo ang iyong problema. Amen! Amen! Di ba? Sabi nga a cheerful heart, maganda yun ha, ang masayang puso ay ano? Malakas at malusog sa pangangatawan. Kasi nagre-reflect yan sa katawan eh. Pag nagpatuloy ka ng ganyan, next year, sa templo na tayo makakakit ka. Ako hindi na makakakaya. Kukunin pa natin yan. Diyan si Sister Maripe. Diyan tayo mag-worship sa taas. Hindi, papatunayan nga ni Sister Maripe eh. Ang Diyos natin ay tapat. Amen! Ang Diyos natin ay nagpapagaling, nagpapalakas. Ay, Sister Sadie daw, gagapag ka na. Okay, palalagyan natin ng ano? Elevator. Escalator na. Wow, yaman. Escalator. Ilang escalator yan? Isa, dalawa, dalawa lang naman. Atin po ba ito? Hindi nga pala. Diba? Next time, mga kapatid, ang may patatayo lang yung simbahan, may third floor talaga. Di ba yung simbahan sa may kila Sister Feli? Hanggang ilang floor yun? Third floor. O fourth pala eh. Fourth floor ba? Yung mas pula lang sa taas. Court na. Fourth floor. Ito yung third floor lang eh. Nagano pa tayo? Nagreklamo pa? Kaya yun. Kung nakapagpatayo ka ng third floor, kaya bumili ng ano rin tawag doon? Elevator? Huwag ng elevator, lift na lang. Hihilahin na lang namin pataas. Kaya si Brother Jay, si Brother Paul, alam kung ginagawa namin dito. Si Brother Renan. Oh. Sige Brad, hila! Pakit na sila, andyan na. Oh. Pero isa-isa lang kayo ha. Hindi elevator. Ay, yun. Pero pag Basta pawapay, sa ikaw, basta ang tawag sa elevator lift. Lift naman talaga yun. Kala ko right. Lift right. Pwede po yung may latag. Okay, sige po. Tuloy natin ang basa. So, Jesus Christ, ay ito pa pala, 2 Corinthians 4:6. Hindi na nakita ito ah. Yan. Sapagkat ang Diyos na nagutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya rin nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Gusto niyo bang makita ang kaluwalhatian ng Diyos? Sabi po dito, ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang kaluwalhatian po ng Diyos ay makikita sa mukha ni Jesus, hindi sila magkaiba. Amen? Kasi yung glory ng Panginoon nasa mukha ni Jesus. Maliwanag ang sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Diyos sa Old Testament, hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian sa iba. Amen? I will not give my glory to another. At kung ibinigay ng Ama ang glory kay Jesus, magkaiba pa sila? Hindi. Tama? No? Okay, hindi sila magkaiba. Kaya nga mga kapatid, ang tagubilin po sa atin ng Diyos, kinakailangan daw mag-shine out tayo sa kadiliman. Magliwanag tayo sa mundong madilim. Amen? So kung nagliliwanag tayo sa mundong madilim, bakit takot tayong punain ng sanlibutan? Diba? Kasi kung bakit ka napupuna, kaiba ka eh. Amen? Diba? Kakaiba ka. Kaya ka nakikita. Amen? Kaya huwag tayong mag-isip ng masama. Kung lagi na lang ikaw ang nakikita. Diba? Ganda nga nun eh. Sana ganyan din ako. Laging nakikita. Para ako laging napupulaan. Kasi kung ang pula naman ay mali, tatalbog naman sa kanila yun eh. Diba? Kasi pagharap nila sa Diyos,
Ano ang sabi ng Panginoon? Hahatulang ka sa bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Amen? Kung pinupulaan ka dahil kay Kristo, sorry sila. Kasalanan nila yun. Amen? Kaya nga mga kapatid, ang mundong ito ay walang kaalaman patungkol sa Diyos. Dahil sila'y nasa kadiliman, at sapagkat sila'y nasa kadiliman, hindi nila alam ang mga bagay na nasa liwanag. At kapag hindi nila alam ang mga bagay na nasa liwanag, tiyak yun, ang kanilang patunguhan, kamatayan. Amen? Kasi hindi nila alam ang kaliwanagan ay siyempre kamatayan. Next tayo mga kapatid. Okay. Light overcomes darkness. Maganda to. Ang liwanag, tatalunin ang kadiliman. Amen. Salamat na lang. Dahil may liwanag ang buhay. Paulo. May liwanag ang buhay. Ano yan? Yun. May liwanag ang buhay. Dahil may liwanag ang buhay, meron tayo pag-asa. Amen. Doon. May pag-asa tayo. Amen. Dahil alam po natin na pagkatapos ng dilim, may liwanag. After the rain, the sun will shine. Diba? Sa mundong ito, ano bang inaasahan talaga natin? Wala naman tayong inaasahang mabuting bagay sa mundong ito. Amen. Dahil ano bang ibubunga ng kasamaan, kundi kasamaan din? Ang inaasahan po nating mabubuting bagay galing sa Diyos. Amen. So lahat po galing sa Diyos. Many modern reflection uses this concept to find strength and relief during difficult season with depression and grief, emphasizing that even a small pinprick of light is enough to break the dark. So kahit man lang daw katuldok na liwanag, nagkakaroon ng pag-asa ng kaliwanagan sa gitna ng kadiliman. Amen? So mga kapatid, di ba madalas natin narinig yan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng dilim, may liwanag yan. Diba? So, yan po yung kadalasang sinasabi ng mga taga-sanlibutan. Totoo naman nakakapagbigay talaga ng panandaliang relief o kaginhawahan sa buhay ng tao. Pero kung wala po talaga si Jesus sa buhay ng isang tao, kailanman hindi tayo makakaalpas sa kadiliman. Amen? At kapag nasa kadiliman, papasok ang stress, papasok ang depression. Di ba? So, mga kapatid, sa palagay nyo, at mga Kristiyano, nakakaranas ba ng depression? Sabi nila, sa palagay nyo, nakakaranas ng depression? Brother Miguel? Hindi ka nang butan. Pero, Hindi ko man. so hindi depression. Amen? Kasi ang depression, nananatili yun Di ba? It's a lingering disease ng kaisipan ng tao. Nadidepress ka na Kaya di ba? Sa psychology, depression. Nananatili yun Hindi nawawala yun kaagad-agad. Kumbaga, na-accumulate kasi lahat Kinukuha niya lahat. Ng mga stresses, lahat ng mga negative thoughts, o di ba? Nagkatipon-tipon, then nagkukos na ng depression sa tao. May kaibigan po ako, accountant namin yan sa kumpanya dati. Nagkaroon siya ng depression. Sabi na, tulungan mo naman ako sa wala akong may bibigay sa tulong. Kasi ako din, kailangan ko ng tulong galing sa Diyos. Sa Diyos ka humingi. Depressed ka, kasi iniisip niya nga
kumonsulta na siya sa mga doktor, psychologist, ang sabi sa kanya, walang gamot. Ikaw din na ang makakagamot niya sarili mo. Sabi sa akin, isa pa, kulang ako sa tulog, hindi ako makatulog. Sabi ko, wow, mabuti ka pa, hindi nakakatulog. Ako, sumanda lang ako sa silya, tulog. Sabi ko, ang gawin mo, magbasa ka ng Bible. Nagbasa na. Alam mo ba, na-convert. Pero hindi ako ang nag-convert sa kanya, siyempre ang Panginoon. Pero dahil siguro sa sinabi ko, magbasa ka, nagbasa nga siya. Ngayon, accountant na ng simbahan nila. So, di ba? Ang ganda nga, sabi ko, mapalad ka bro. Accountant ka pa din. Kaya lang, simbahan na. Dahil nagtayo na po siya ng, ano na, ng, ibang tawag doon, accounting firm. Pero maliit lang yun sa mga, sa palengke, sa mga grocery, siya na kinukuha ng accountant. So marami siyang mga kliyente. So, hindi na siya namamasukan sa kumpanya, may sarili na siya na accounting firm. Kahit maliit lang. Tawag doon, accounting firm na rin yan. So, mga kapatid, sa Panginoon, kahit mga negatibo, pwede maging positive. Amen? Kaya nga po, nasa gitna man tayo ng kadiliman ng mundo, pero may pag-asa. Dahil ikaw ay liwanag, magliliwanag ka. Amen. Then, tingnan po natin, paano ba tayo mamumuhay? At pakibasa nga po pala, John 1:5. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagabi kailanman ng kadiliman. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Hindi daw nauunawaan ng kadiliman ang liwanag. Bakit? Bakit hindi nila maintindihan? Sabi ko nga lagi, ipapasa natin ang Bible sa mga matatalinong tao. Sabihin natin sa judge. Judge na yun ha, wala naman judge pong bobo. Kaya ka naging judge, matalino ka eh. Diba? So, ipapasa mo ang Bible. Yung judge na yun, hindi talaga siya mananampalataya ha. Hindi na niniwala sa Diyos. Ipapasa mo ang Bible sa kanya. Maliwala rin. Babasahin niya. Iintindihin niya, batay sa nakasulat. Pero yung malalim na kahulugan, hindi niya maintindihan. Amen? So, ganun po tayo dati. Ganun po ako magbasa ng Bible. Nung wala pa ako sa Panginoon. Sabi ko nga mula pagkabata, hanggang sa ako'y tumanda, hindi po ako hiniwalayan ng Biblia. Pero nung araw, nung bata pa ako, pinabasa ko po ang Bible sa Old Testament. Tuwan-tuwa po ako pag nababasa ko po yung patungkol kila Moses, kila David. Sabi ko, ang galing. Galing ni David, nakapatay ng mga leon. Di ba? Ang galing ni Moses, hinawi ang dagat na pula. Ito lang ang alam ko eh. Pero nung kami po naging mag-asawa ng Sister Senny, natira kami sa Pasay. Ito pagtotoo ko. Merong matanda. Babae matanda. Ano siya? Methodist. Sabi niya, nakita ko sa kanya, Lola, may Bible ka na. Meron. Gusto mo hiramin mo? Sige po, hiramin ko. Pero nung pinahiram niya ako ng Bible, kasabay nang pinahiram sa akin, electric fan. Kasi nung kami mag-asawa ni Sister Senny, sa totoo lang, wala akong gamit na dala-dala. Wala akong gamit. Ang dala ko lang damit. Pero Sister Senny, kumpleto. So, pinahiram kami ng electric fan. Habang nagbabasa ako ng sabi ko, nung bata ako, may Bible sa kapitbahay namin. Nung ako yung nag-asawa na, may Bible pa rin. Tapos, nung ako yung nagkaanak, nagkaroon ako ng sariling Bible. Diba? So makikita natin dito, mula bata, hindi ka talaga tinatantanan ng Panginoon. Kasi may tawag ang Diyos. Amen? So nakita ko, may tawag ang Diyos. At sa pagtawag ka sa akin, ang sagot ko, dati, hindi ako. Ayoko na. Ayoko talaga. Pero wala tayong magagawa.
Kapag niliwanag ng Panginoon ang isipan natin, nakilala natin siya, kung gaano siya kabuti sa atin, wala tayong magagawa kundi sumunod sa Kanya. Amen. Kaya mga kapatid, ang liwanag sinusundan. Kung saan pumunta ang liwanag, dapat natin sundan. Amen. Diba? This light cannot be extinguished. Alam pa natin ang katotohanan. Ang liwanag na ito kailanman ay hindi po matatapos. Amen. Wala itong katapusan. At ang liwanag na ito ay overwhelming. Laging nagtatagumpay. Amen. At ang liwanag na ito, hindi talaga ito maintindihan ng mga hindi tinawag ng ating Panginoon. Sinasabi nila, bakit kayo simba ng simba? Ano bang napapala ninyo? Sabi ko nga, hindi kami nagsisimba. Kami ay sumasamba sa Diyos. Amen! Wala na dapat sa atin ang salitang simba. Sino yon? Si Simba? Dayang Lion? Leon yun eh, di ba? Sa Lion King, si Simba. Hindi tayo nagsisimba. Tayo sumasamba sa Diyos. Amen. Kaya nga po mga kapatid, ang buhay po natin laging nasa panig po ng pagtatagumpay. Amen? Kaya walang talo sa mga anak po ng Diyos. Next, mga kapatid. Asan yung kapatid ko? How to walk triumphantly. Paano ba lumakad ng pagtatagumpay? O na merong tagumpay. Number 1, focus on Christ. So, mag-focus tayo. Ibig sabihin, panatiliin natin sa ating kaisipan si Kristo. At dahil sa pananatili ni Kristo sa atin, tayo po ay pre-prevent nito para mag-pull back. Para bumalik sa dati. Amen? So, kung lagi tayo nakapokus sa Panginoon, ano ba yung kanta natin? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Walang babalik. Wala nang balikan. Kaya nga, dapat po sa atin, pag nadaanan natin ang tulay, wasakin na natin. Always burn the bridge na na-cross na natin. Kasi baka yung bridge na yun, magamit pa natin, pabalik sa mundo. Amen. Number 2, embrace the truth. Yakusin mo, yakapin mo ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay siyang gagabay sa atin at ang katotohanan ay nag-o-offer sa atin ng bagong direksyon ng ating buhay. Kaya yakapin natin ang katotohanan. Then, number 3, live in hope. Mabuhay na umaasa. Amen. Huwag natin aalisin sa puso natin ang pag-asa. Amen. Dahil ang pag-asa lang ang atin pong kinakailangan sa buhay na ito. Because hope provides assurance. Amen. Pag tayo po'y umaasa, may katiyakan sa ating inaasahan. Dahil ang inaasahan natin, si Kristo. Amen. Then, punta na po tayo sa pangwakas. Life as light. Ang buhay bilang ilaw, mga kapatid. Amen. Sabi nga po yan, Jesus Christ is the divine source of both spiritual life and spiritual enlightenment. So, hindi lang po siya light, liwanag, kundi nililiwanag niya pa ang ating mga buhay. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, oo, nandiyan ang liwanag. Pero sarado ka. Paano ka ma-enlighten, mga kapatid? Di ba? Buksan mo ang isip mo, buksan mo ang puso mo, papasukin ang ating Panginoon. Then, mai-enlighten, magliliwanag ang buhay po natin. Ang isang bumbilya na wala na tayo yung 50 watts na kasi puro LED na 13 watts na lang, maliwanag na yun, 13 watts. Pero
Punong-puno siya ng alikabok at agiw. Sa palagay mo, ang kanyang lumens o ang kanyang liwanag ba ay katulad pa rin ng 30 watts? Hindi na. Baka 2 watts na lang yun. Makulimlim na. Kasi puno ng alikabok at agiw. So, ang alikabok na yan, sa buhay ng mga Kristiyano, mga kasalanan natin yan. Amen? Masasamang pag-uugali pa rin natin yan eh. Kaya hindi tayo nagliliwanag ng lubusan. Ang utos ng Panginoon, let your light so shine before men. Pagliwanagin natin ang ating ilawan. Huwag nating itatago sa ilalim, kundi ilalagay ang ilaw sa pedestal para matanglawan ang kapaligiran. Sa buhay po natin mga kapatid, kinakailangan talaga ipamuhay ang katotohanan upang magliwanag ang ating pong mga buhay. So, ito pong liwanag na ito, nahatid na po ng bagong buhay kay Kristo, mga kapatid. Makikita natin dito ang spiritual na realidad. Amen. Na hindi lamang po tayo nai-inform ng katotohanan, kundi yung katotohanan na atin pong binabasa, na ating pinakikinggan, katotohanan na ating pong pinapahalagahan, ay nagbabago sa ating pong pagkatao. The truth of life transform us from dead to sin to being alive in Him. Amen? Diba? Binabago tayo. Dating lahat tayo patay sa kasalanan, subalit ngayon, buhay sa Kanya. And therefore, at dahil dyan, tayong lahat ay nakakakita. Alisin ka sa lahat ko para makita ko kayo. Nakikita ko pa naman kayo kahit wala akong salamin. Diba? So lahat tayo nakakakita mga kapatid. At dahil po tayong lahat ay nakakakita, now we see the glory of God in the face. Nakikita na natin. Nabasa na po natin yan kanina, 2 Corinthians na yan, 4:6. Then, genuinely seeing God and treasuring God, or treasuring Christ is the result of God opening our eyes. So, binuksan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ang ating pong mga mata. At ito ay nagsisilbing katibayan na He is at work in us. Kung nakikita na natin in plain view ang lahat, nakikita ko ang sarili ko na hindi pa perfecto, ang dami ko pang mga flaws, marami pa akong kasalanan nagagawa. So, alam ko, I need more of God. Kailangan ko pa siya, higit pa sa ngayon. Kasi habang lumalalim tayo sa Diyos, lalo natin nakikita ang labis nating pangangailangan sa Kanya. To maintain the depth, yung lalim mo sa Panginoon, lalo mo siyang hanapin pa. Dahil pangako naman ang Diyos yun masusumpungan mo siya sa tuwing hahanapin mo. At ito'y patunay na kung bakit ka naghahanap, kasi gumagawa pa ang Panginoon hanggang ngayon sa buhay mo. Kaya mga kapatid, patuloy lang po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Dahil habang tayo po'y naglilingkod, ang pangako ng Diyos ay ibibigay niya lahat ng pangangailangan natin upang tayo ay lubusang makasunod sa Kanya. Amen! Sapagkat siya ang liwanag, tayong lahat ay lalakad sa liwanag ni Kristo. Tumayo po tayong lahat.